Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at isang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudeo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ng kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisilang tatso at ng mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskreba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang nahugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinusulat. Pagalang, nahandog sa akin ng bayan kay paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Nawawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kayo ay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa ng utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit tinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko sa inyo ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, nawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.